Gano'ng katagal na kayong kasal? Kakakasal lang po namin last August 2025. Oh, last Opo. year lang kayo kinasal. Opo. Pero matagal na kayo nagsasama. 8 years na po. 8 years dahil meron kayong 7 years old na anak. Yes po. Okay. Kailan na-assign si Raymark sa Western Visayas District? Nung January lang po. Dati, saan siya? Sa Tondo po. Sa mismong headquarters ng Sa Coast Guard. headquarters Opo. ng Coast Guard. So, ibig sabihin, ikaw, nasa Samar ka, Opo. sa Basay, Samar Opo. ito. Tapos siya nandito. Opo. LDR kayo. Yes po. Bakit umabot sa iba ang pinili? Actually po, attorney, nung August katapusan pa po may nahuli na po ako sa kanya. Ito ba ang unang pagkakataon na meron kang nakita na hindi tama? Opo. So, ay, ano ba yan? Nasaan sila, ma'am? Ano yan? Nasaan sila? Sa boarding house po ng asawa ko. Sino yung babaeng nasa likod na Yung kabit niya po. Ito ang asawa mo. Opo. Ito. Siya yung kabit po. Okay, saan natin nakita itong mga litratong ito? Sa cellphone po ng asawa ko. Sa cellphone. Opo. Sa isang cellphone niya na hindi ko alam na may isa pa siyang cellphone. Kinumpronta mo siya dito. Ang dami. Kinonfront Ay, ako po siya. wallpaper. Nagka-holding hands. May holding hands pa eh. Kailan nagsimula itong relasyon nila? Nalaman ko lang po nung sinurprise visit ko siya nung August 1. Pero kinasal kayo ng August eh. Oo, kasi nung nalaman ko na po na may babae siya, Oo. sabi ko, uuwi na ako ng summer, ayoko na. Tinawagan ako ng parents niya na huwag kang umuwi ng summer, magpakasal muna kayo dyan. Kasi kung ano yung mangyari, may laban ka sa asawa mo. Okay. Pumayag naman rin siya na magpakasal Opo. kayo. Opo, ma'am. Sa huwes kayo kinasal. Yes po. Narehistro na ba yung marriage certificate ninyo? Yes po. Maayos naman ang pasweldo sa Coast Guard eh. Pero hindi na siya nagbibigay. Kailan pa siya tumigil? Nitong January lang po. January. Raymark, magandang hapon sa'yo. Hello ma'am, magandang hapon po ma'am. Nandito ang asawa mo na si Emidel. Opo ma'am, Kailan kayo huling nag-usap? matagal na din po attorney kasi bali hindi ko na kasi siya nakakausap dahil sa natratrabaho po ako ma'am tapos naapektuhan kasi ma'am yung kuwang ko ma'am sa trabaho. Kasi ma'am, bali sa Manila kasi ma'am, attorney, driver kasi po ako doon. Kaya Alam mo, hindi naman Minsan 24 parang- hours ang pagiging Coast Tama Guard po. eh. Wala ka naman sa laot din 24 hours. Mano ba naman yung sa umaga, sa gabi, bago ka pumasok o sa gabi pag uwi mo? Kailan ka huli nagpadala ng pera para sa anak mo, Raymark? actually attorney, nagpadala po ako kasi yung mga magulang ko kasi yung nagbigay noon. Kailan Ano ka kasi, huling nagpadala? Ikaw mismo. Wag nating idabay yung mga magulang mo. Ikaw, kailan ka nagpadala? Nagbigay po ako nung December ng 20,000 po Ayun sa po, kanya last ma'am. na po. Attorney, December. Eh ano na ngayon? December. Ano na ngayon? January, Bali- February, March, 'di ba? Ang ginagawa ko na lang ngayon, attorney, is, yung sa, binibigay ko na lang sa magulang ko, attorney, para mabigay sa anak ko, attorney. Yun na lang po. Remark, Na, ano ka, Remark, di rin ko na kaya timging buhat. Gusto ko tagan ng hostisya, itak anak nga ni haakon. Pag sa hostisya, kaya di rin ko maniyagin papabayan. Anak, di rin ko papabayan, bis magkaliganong, Gusto ko po, na ipatanggal na lang siya sa serbisyo, pati yung babae. Silang dalawa, gusto ko pong ipatanggal, tas ipakulong. Raymark, may mga litrato na nakuha si Emidel sa sa telepono mo compromising situation. Sino ba itong babaeng ito? Kaibigan ko yun sa attorney. Ang problema lang kasi, attorney, yung mga accounts ko kasi, attorney, ginagalaw parati yan ng sawa ko dati, attorney. Yun yung ang problema sa kanya kasi, attorney. Parang walang privacy sa akin, attorney. Yung Sir Ricky Obseñares. Yung mister Ang po mister ni Patrolwoman Carla May. Magandang hapon po sa inyo, Sir Ricky. magandang hapon din naman, ma'am. Okay, anong masasabi mo tungkol dito sa, may aligasyon na may relasyon si Carla May na asawa mo at si Coast Guard Apprentice Seaman Raymark Tagana? Nakabalita. Totoo po yan. Ha? Alam mo din ito? Oo, basta tasawa niya si Marta Gan. Pinasahan ako ng mga picture nila eh. Magkasama sila. May mga anak ba kayo? Meron po, 3. Mahiwalay na ba kayo? Di pa, nasa pa ako, sa bahay pa ng pamilya ng asawa ko, Inay. ni Patrolman Carla May Obsinyar. So dalawa ang tinitingnan natin dito, concubinage at adultery. Pare-parehas kasal, attorney. Oo. Nakausap mo na ba, Ricky, yung asawa mo na si Patrolwoman Carla? Di, wala na po akong komunikasyon sa kanya. Pero yung mga bata, pinapadalhan ba niya ng sustento din? Pinapadalhan yung mga bata
Kasi dinadaan niya naman sa sa mga bata na lang kung humihingi. Raymark, so may relasyon Hello, kayo attorney. ni Patrolwoman Carla May Obseñares? Bali, attorney kasi, ang sinasabi ko sa nila na naging ko siya. Nung last year na yun, attorney, bali matagal na kasi yun, attorney, na nagka muna kami sa attorney, sa Facebook attorney. Tapos yun na yun, bali magkaibigan lang talaga kami ng attorney. Ay, may magkaibigan pa na ganyan ka. Sana all naman. Sir, kaibigan, nag-holding hands. Hinahalikan ng leeg. Magkasama kayo, sir, sa boarding house. Magkatabi kayo, naka-shorts. Ikaw, walang pangtaas. May ka-holding hands, sir, ginagawang wallpaper. Grabe naman na kaibigan May niyo, konbo sir. pa po ako dito na may love yung tawagan nila. Nagpapasend pa sa yung asawa ko ng... Yung ari po. Opo, nagpapasend pa yung asawa ko. Pinadala naman. Siguro kasi nakita ko, dinilit na. Raymark, may anak ka. Napakabata pa ninyo. 30 pa lang Opo, po attorney. sila. Ano bang gusto nyo? Kaninong buhay ba gusto nyo sirain? Raymark, alam mo ba na krimen itong ginagawa ninyo? Naintindihan mo ba yon? Yung Opo, hindi attorney. mo Ang pagbibigay kuwan ko lang ng kasi, attorney, sustento, kasi- krimen yon. Yung pakikiapid, Attorney, krimen yun. Ko lang kasi, attorney, yung sinasabi niya yung sustento na sinasabi niya, mali yun talaga na na sabi niya na hindi ako nagsusustento. Nagbibigay talaga ako ng sustento, attorney. Which is yung ATM ko nga, attorney, nandyan sa kanya. Tapos yung ngayon lang talaga na kasi ang ATM ko kasi, attorney, nandyan, tapos kailangan ko kasi ang ATM ko na nandito sa akin, attorney. Ngayon lang talaga, attorney, na nagka-problema, attorney, yung ATM ko kasi yung pera na nasa ATM ko, attorney, 100 plus na, attorney. Di ko alam kung saan ginagastos yung pera ko. Yun yung ang problema sa kanya, attorney, kasi may pera ako sa ATM, kinukuha niya, tapos di ko alam kung ano yung ginagamit niya kasi maraming Okay. utang niya, attorney. Huwag mong ilihis ang usapan. Hindi ito usapang pera. Ang usapan dito, may ginagawa kang labag sa kabutihang asal. And that's to put it very mildly. Okay? Emidel, anong gusto mo sabihin? Ano ba gusto natin dito? Gusto ko pong magreklamo na ipatanggal silang dalawa tapos ipakulong ko sila. Okay, bugso ng damdamin. Opo. Yan. Hindi ko na po atras. Okay. Ikaw, Ricky Obseñares, ano ba? Gusto mo rin makasuhan yung ina ng mga anak mo? Kung ano po yung nagkakapat na Kasal ba kayo, Ricky? Opo. Okay. Since 2011. Wow. So, 15 years. Sandali, ilang taon na ba si Patrolwoman Carla? 33. 2011. Magta-34 na ngayong April 11. Parang 16 pa lang siya. Nag-asawa na kayo? Tama ba? Opo. Tapos 3 anak nyo. Magandang hapon po, Lieutenant Bernard. Sir, administratively, ano po ba? Meron po bang proseso na maaari natin na matulungan ito pong legal and legitimate wife na nagrereklamo tungkol sa hindi magandang gawain ng asawa niya? Bukod dun sa hindi nagpapadala ng pera at sustento, ay may kinakasama, may karelasyon na may asawa din. And both public officers or officers of the law. Administratively po, meron po ba kaming pwedeng ihain dyan? Yes, attorney, there is kahit sa naman siguro armed organization po sa atin. Okay. We have that internal discipline mechanism. Meron kami niyang poster. And if yung misis ni PDC Mantagana is mag-file, mag-complain, then definitely we have to act on it. We have a specific office in Sidia Perfect. na pwedeng mag-hear sa kaso na isasampa So, ni misis. ito sir, at parallel ito sir, kasi parallel administrative, tama po ba? Administrative dyan sa inyo, pero parallel po, we will be filing appropriate criminal charges. Pwede po yun, sabay. Yes. Okay. Yes, hindi naman siya bar yung administrative Okay. case na isasampa niya sa Coast Guard. She's not prohibited from filing a corresponding or appropriate criminal case sa court. Okay. So separate po yun. I'm sure this is not a case of first impression. Ano po ang mangyayari pagka napatunayan po na, I guess this is a case involving moral turpitude po, ano? Pag napatunayan po yung ginawa or yung gawain nung opisyales or yung staff po dyan, ano po ang magiging sanctions, sir? Removal from office is Well, one of the penalties, probably. Yes, attorney. Well, this is a matter of evidence. But Yes. Hearing kung hindi pa natin bibigyan yung side naman ni Mantagana, Apo. hearing the allegation from the wife, it might constitute a grave misconduct. So, grave misconduct in the Coast Guard, terminable.
without determinable offense. But of course, you have to go through all the right procedures. Yes, to due make sure process. the Emidel, dito sa pinaliwanag ni Lieutenant Bernard Pongos, may administrative na kaso na pwede tayong ihain din bukod doon sa criminal case. Opo. Okay? And yung action for support, no? Kompleto naman yung mga nandyan sa'yo Opo. na mga dokumento, Opo. marriage contract ninyo, Meron po. handa natin, birth certificate ng bata, Opo. yung mga screenshot sa telepono niya yon, di ba? Opo. Oh, pero ito maganda siya rin. Absolute community of property yung yung cellphone. Hindi naman sa kanya yun Mag-asawa kayo 'Di ba? Yung mga magulang niya pumupunta sa bahay kasi kukunin daw yung mga papeles ng asawa ko. Pwede daw akong kasuhan kasi hindi daw dapat ako nakikialam sa mga papeles ng asawa ko. Pwede ba yun? Anong papeles? Yung kunwari, TOR niya, ganon yung mga passport. Hindi, ikaw ang asawa So nasa you have legal custody of the documents. Ginugulo po doon yung family ko po. Pabalik-balik yung side niya. Ginugulo po Hindi. doon sa amin. Bakit niya kukunin ng passport? Lalabas ba siya? Siguro, attorney Mag-abroad po. siya? Opo. May kaso pa siyang haharapin. Opo. Umayos muna siya. Attorney, bali, ang kuwang ko lang kasi, attorney, yung mga papel kasi, kinukuha ko lang kasi, attorney, kuwang ko, attorney, yung compliance ko dito attorney, sa district attorney sa Western Visayas, attorney. Ay, kami na ang magbibigay dyan. Kami ang magsusurrender sa mga superior mo pagka kinasuhan ka na. Opo, attorney. Kasi yun lang talaga, attorney, yung At yung saka, gusto kong sanali lang. kukuha na papel, attorney. Pinapili ka pala ni Emidel Pinapili ka. Tama ba? Emidel, ano sabi mo sa kanya? Attorney, nung January po, umuwi siya, naka-RNR to report papuntang Iloilo. Anong RNR? 20 days na umuwi siya ng RNR, Rest and Recreation. Opo. Umuwi siya ng Samar, sa Basay. Nakipagkita sa anak niya? Hindi po. 20 days siya doon sa kanila. Hindi man lang pinuntahan yung anak niya. Tapos may nagsasabi sa akin, nandito daw yung babae ng asawa mo, nakasakay pa sa kotse nila. Maraming nagsasabi sa akin, maraming nakakakita doon sa kanila. At handa silang tumestigo. Pwede. Anong masasabi mo dyan, Raymark? Hindi mo man lang nabigyan kahit mga 24 oras yung anak mo. Tama ba yan? Gawain ba yan ng isang ama? Huwag na muna natin pag-usapan. Gawain ba yan ng isang asawa? Pero gawain ba yan ng isang ama? Po, attorney, ang kuwang ko lang kasi, attorney, kasi nagpupunta ako pag nauwi ako, attorney. Ay. Imbis na attorney, magpahinga ng maayos, attorney, hindi ka makapagpahinga kasi Ipaglaban, galit Raymark? parati sa akin, attorney. Humarap ka sa problema, harapin mo, ipaglaban mo yung anak mo. Kung talagang tatayo ka bilang ama. Yun Opo, eh. attorney, pinaglalaban ko yun, attorney. Ang kuwan lang kasi, attorney, nagsisinungaling siya na hindi ako nagbibigay ng sustento sa anak ko. Hindi nga yung pagsusustento ang issue. Ang issue ng babae ka. May asawa pa. Alam mo ba na may asawa si Carla May? Nung naabutan ko po siya doon sa boarding house niya, kasama ko po yung anak ko. Ito ba yung litrato? Opo, kasama ko po yung anak ko nung naabutan. Tapos, nung naabutan ko sila sa boarding house, sinabi ko lang sa asawa ko, kaya pala hindi ka kumukontak sa amin kasi nandito yung kabit mo. Nung sinabi ko yun, bumaba kami ng boarding house. Sinabi ng anak ko sa akin, Mama, magpapalit na lang tayo ng bagong papa kasi si papa may babae. Tapos hindi man lang kami hinabol kasama. Alam niya nakasama ko yung anak niya, hindi man lang kami hinabol. Mas pinili pa niya yung babae. Doon siya sumama. Attorney, yung sa akin lang, attorney, kung nagkamali man ako, may mga kasetman, attorney, na mga MIU, attorney. Yun man ang kwan sa kanya, attorney. May mga picture ako, attorney, na may mga kausap siyang sundalo, may pulis. Inaakusahan mo yung asawa mo na Oo. meron ding Babalak lalaki. niya ako. Ganon? Attorney, yung kwan, attorney, marami kasing nagsasabi din dun sa kanila na may pumupuntang sundalo sa kanila, attorney. Pumupunta. May yung mga kapitbahay nila dun, attorney. Ayun ang sabi, attorney. Wala. Nagbibisita daw sa kanila, attorney, na sundalo. Oh. Pumupunta sa bahay nila, O baka attorney. dahil sinusumbong ka. Mali sa mali. Sa math May lang. mga ako dito, attorney, na mga picture na sinusundo siya, attorney, papuntang Tacloban, attorney. Pumupunta silang dalawa, attorney. Tapos yung sa police din, attorney. So kanya-kanyang pulis ito. Meron, ma'am. Wala po. Yung ginagawa mo, wag mong sa akin, Raymark. Alam mo Ayaw yan. na. Ayaw pag gano'n ito yung mga kapitbahay pala, nayakan na may nakadto yung sundalo. Na Raymark. binkukuha ka. Wala name evidence. Ayaw na. Wala kang ebidensya, Raymark. Wala May kang ebidensya ebidensya.
may ebidensya ako. Parang mas matindi ata yung ebidensya laban sa iyo, Raymark eh. Sir Ricky Obseñares, hindi kayo hiwalay, di ba? Sabi mo? Hindi po. Dito po, Diyan ka nakatira? Nagsasama pa po kami sa bahay ng lolo niya. Gaano kadalas umuwi sa inyo dyan si Carla? Nung una, nung hindi ko pa nalalaman, sa isang buwan, mga isang beses, 3 araw ata dito sa bahay, tapos aalis. Nung last, bago ko malaman, ako pa yung naghatid sa kanya. Papunta na palang Manila yun. Ako pa yung nagpasakay sa kanya. Ilan taon ng mga anak ninyo, Ricky? Yung panganay namin, mag-17 ngayong September 19. Yung pangalawa, magsa-13 sa November 13. Tapos yung pangatlo, 10 years old. Oh, ang babata pa niyan. Mga babae, 3. 3 babae. Opo. Gusto mo pa bang magkabalikan kayo ng asawa mo na si Carla? Hindi, sa akin, wala na eh. Hindi ako na. Basta nasa akin, focus na lang ako sa mga anak ko. Raymark, nakita mo kung ilang buhay ang sinira mo, ilang pamilya ang nasira. Hindi lang pamilya mo, pati yung ina ng 3 batang babae, mawawalan ng ina. Yun lang talaga, attorney, ang Congo attorney, kasi sabi ni Carla, hindi na daw sila, nagsasama talaga, attorney. Yun na yun ang sabi niya sa akin. Pero kasal sila. Ikaw, kasal ka din, di ba? Opo, attorney. Hindi mo na mahal si Emidel, yung ina ng anak mo. Kasi attorney, matagal na talaga yung attorney na hindi ko na talaga matiis ang ugali niyan, attorney. Kasi Ba't kayo nagpakasal nung August? Ba't ka nakapakasal? dahil sa pinilit lang talaga ako nila, attorney. Which is, alam nila na hindi talaga ako magpapakasal nun nung buwan na yun. Tapos pinilit ako ng isang kapatid ko. Tapos yun na yun, attorney. Tapos pinilit kasi niya ako, attorney, na magpakasal kasi palagi akong tinatakot niya, attorney, na Tinatakot. So, na Emidel, yung mga magpapakamatay kapatid daw niya, siya. kakampi mo. Tapos May ang kapatid problema siya. lang, attorney, is pati yung anak ko, sinasama niya, sasabihin niya na magpapakamatay siya, isasama niya yung anak namin, sasama sa pagpakamatay. Yun ang naano ko, attorney, sa kanya, na ba't ganun yung mindset ng babaeng to, na palaging ganito yung yung sinasabi niya. Kasi nang babae ka eh. Nang babae ka eh. Alam mo Attorney, ba kung ano nangyayari sa isip at sa utak ng isang babae pagka siya ay sabihin na natin na naging salawahan ka eh. Betrayal of trust. Aside from the administrative at saka yung criminal case, I will even suggest na magkaroon ng counseling para kay Emidel. Opo. Kasi Grabe hindi grabe biro talaga. yung takbo ng Grabe utak. talaga yung depression ko, attorney. Lieutenant Bernard Pongos, ayan po, narinig po ninyo, magkabilang panig. Sila Yes, po ang sasamahan namin sa inyo at siguro po, baka kailangan lang po muna natin matulungan rin si Ma'am Emidel para sa documentation po, sir, kung ano man yung form and format na kailangan para sa paghain ng kaso. Yes po. Since nandyan naman sila sa Manila, we cannot pre-file it dyan sa headquarters namin. Okay. Actually, if I'm not mistaken, maghaharap na sana yan sila sa DDS eh. Kaya Okay. lang for some reason, hindi sila nagpangabot doon. Okay. So siguro i-coordinate na lang namin sa office ninyo, sir. Pwede naman. Maraming salamat kay Lieutenant Bernard Pongos. Shari, magpapasalamat rin tayo kay Ricky Obseñares, yung husband actually ni Patrolwoman Carla May Obseñares. Sinusubukan rin natin sana makontak si Patrolwoman Carla May pero hindi natin makontak. Opo. Raymark, salamat din na nagpaunlak ka, na binigyan mo ng pagkakataon na makausap kami dito at hinarap mo si Emidel kahit on call lang. Kung gusto rin ni Ricky na sumama dito sa usapang ito, sa kasong ito, Ricky, i-coordinate rin namin sa inyo. Kasi iba rin yung kaso ni Ricky doon sa asawa niya. Actually, ma'am, nag-file na po kami ng case sa RIAS sa Region 8. Sa region. Aantay na lang po kami ng hearing. Ng tawag. Okay. Opo. RIAS is the Regional Internal Affairs Service. Yung opo. Okay. Ma'am, salamat po. No? Samahan po namin kayo sa PCG, Philippine Coast Guard po. Salamat po. And Sir Ricky, maraming salamat din po si Sir Ricky. Maraming salamat din po. Apo, sir, wag niyo pong ibababa yung line na kung gusto niyo po na makausap din po si Ma'am Emidel and makapaghain po ng kaso. Support po kami sa inyo, sir. Salamat po. Magandang hapon po. Again, and maraming salamat po Lieutenant Bernard Pongos ng Legal Officer ng Coast Guard Legal Unit Western Visayas. And maraming salamat din po Apprentice Seaman Raymark Tagana, naka-assign po sa Coast Guard District Western Visayas. Salamat po and magandang hapon.